Alright, magandang araw muli sa bawat isa sa atin. Purihin ng Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Okay. So, tayo mag-aral ng kanyang salita. At we're going to study the 7 practices of true Christianity. Amen? Amen. So, Beloved, these are the practices of true faith. yeah. Walk in them daily. Okay, so 7 practices of true faith, true Christianity. So mga kapatid, sa panahon ngayon, napakadaling sabihin, Kristiyano ako. Tama ba? Napakadaling sabihin, may tatlong mukha ang Christianity. Meron tatlong mukhang modern Christianity. Alam niyo ba kung ano yun? Now, the 3 phases of Christianity would be nominal Christianity, traditional Christianity, at saka biblical Christianity. Saan tayo nandoon? Nabigyan natin ito ng definisyon para maintindihan natin ang ating pagiging Kristiyano sa pamamagitan ng mga kategoryang ito. Ito ang tatlong mukha ng Christianity. Nominal Christianity po, ito yung mga Kristiyano sa pangalan, sa taguri, sa birth certificate, sa biodata, resume. Yan yung mga nakalagay dyan, Christian. Ano? Kristiyano base sa church affiliation, kung saan ka miyembro, Catholic, Protestante, kulto, Sabadista, Iglesia, kung saan ka kabilang, na-identify ka kung ano ang pagka-Kristiyano mo. Ang tawag dyan ay nominal Christian. Everybody say nominal. Nominal. Yan. So, ang ipinagmamalaki ng mga nominal Christian ay ang kanilang relihiyong kinaaniban. Alright? Paniwala nila, yun ang sasalba sa kanilang kaluluwa sa impyerno kapag nanatili sila doon. Yan ang nominal Christian. Pag sabi nominal, according to name, kung ano yung pangalan nila. Alright? So, ikalawa, yung traditional Christianity. Kristiyano dahil sa mga tradisyong nakagisnan po sa kanilang relihiyon. So, may mga sinusubaybayan silang mga sistema, tradisyon ng simbahan, whether Catholic, Protestante o kulto, kung ano yung mga tradisyon o kultura ng simbahan kinaaniban, yun ang sinusunod nila at pinaniniwala ang sasalba ng kanilang kaluluwa sa impyerno. Alright, so anong Christianity ulit yun? Traditional. Okay? So maraming mga tradisyon. Ang pangatlo, yung Kristiyano ayon sa mga nasusulat sa Ebanghelyo ni Kristo, sa Gospels, sa New Testament, sa Bible. Both yung church life at saka private life ng taong ito ay Biblia ang sinusundan. Hindi mga tradisyon, hindi relihiyon, hindi simbahan. Hindi Katoliko, hindi Protestante, at lalong hindi kulto ang Biblical Christianity. Okay? At karamihan dito ay mga independent, non-denominational, non-sectarian, born-again, evangelical groups. Okay? So, sila yung talagang nakafocus sa Bible. Kaya sila yung tinatawag na independent. Okay? Kaya tinatawag silang independent kasi ayaw nilang makisawsaw sa mga tradisyon o traditional practices ng mga malalaki at mga establisadong simbahan o institusyon na legalistic, maraming mga bawal, maraming batas, legalistic sa kanilang mga religious biases against other Christian groups. Sila yung mga nagkukos ng division. Kaya yung mga independent groups, independent Christians, ayaw nilang malabeled sa kung anumang relihiyon. Si Jesus Christ lang tinataas nila. Amen ba? Alright, so, sa palagay nyo, alin sa tatlong nabanggit ang tunay na Kristiyano dito? Biblical. Alright, alam na natin, obviously, biblical Christian. Kasi Christianity nowadays is a very enticing, no, and deceiving religion. And it already deceived so many millions of followers. Kaya nga 2.2 billions ang kabilang sa Christianity globally. At base sa Biblia, malaking bilang dyan ng mga tao ang mapupunta sa impyerno. Dahil sila ay Kristiyano at di nila alam kung anong klaseng Kristiyano sila. Basta sila ay labeled na Kristiyano at basta sila ay may sinusundang mga tradisyon ng relihiyon.
Pero hindi nila alam ang kanilang pinanampalatayanan. Kaya delikado po ito, very deceiving ito. Alright? So, the only time na nare-realize ng mga tao ang kanilang mga paniniwala na mali pala ay kapag nabuksan na sila sa Biblia. Kapag na-sharean siya ng Word of God. Kaya tayo mga evangelicals, we would like to share the Word of God to people. Alright? Ang tawag dyan, pag nabuksan sila, na-realize nila ang pagkakamali nila, they become reformed. Ano? Yung tinatawag, magkakaroon ng reforma. Ang tawag doon ngayon ay Reformed Christianity na ngayon. Naalala niyo yung shinare ko last time. Okay? Reformed Christianity. Okay? Sino yung pinakauna-unang naging reformed dyan? Si Martin Luther. Okay? Na mabuksan siya sa katotohanan ng Biblia, namulat siya. Mali pala ang matagal niya nang inaakala. So, after all, saan ba galing ang salitang Christian? Saan galing ito? Sa Bible. Sa Bible ito galing. Sabi sa Acts chapter 11 verse 26, sabi diyan, pakibasa nga. Acts 11:26, go. It was at Antioch that the believers were first called Christians. It was at Antioch that the believers were first called Christians. So sa Bible din galing ang salitang Christian. So dati kang nominal Christian, dating traditional, na-reforma ka dahil namulat ka sa mga katotohanan sa Biblia, naging biblical Christian ka na, sana lahat lang, sana all, ganon. Amen? So, ang tanong, ano ba ang itsura ng mukha ng talagang biblical Christianity? Bago natin sagutin yan, let us pray. Panginoon, marami pong salamat sa iyo pong pagkakataong pinagkaloob sa amin upang kami, Panginoon, ay magbahagi ng iyong salita at hayaan mo ang oras na ito ay ikaw, Panginoon, na manguna at mangusap sa mga taong makakarinig ng mensaheng ito sa online, sa YouTube, sa Facebook at dito sa aming lugar, Panginoon. Purihin ka, dakilang Diyos, sa iyo ang lahat ng luwalhati, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ano ba ang itsura ng mukha ng tunay na biblical Christianity? Una-una po, walang relihiyon, walang tradisyon, walang kultura. Si Jesus Christ lang ang relihiyon, tradisyon at kultura ng true Christianity, ng biblical Christianity. Now, sa Book of Acts, ito ang pinakateksto natin, babasahin ko sa atin. Dito natin hanguin ang ating pag-uusapan, yung 7 biblical practices of biblical Christianity. Sabi dito, Acts chapter 2 verse 38 at 42, Peter replied, "Each of you must repent of your sins and turn to God, and be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. Then you will receive the gift of the Holy Spirit." All the believers devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship and to sharing in meals, including the Lord's Supper, and to prayer. So, dito natin hahanguin ang lahat ng yan. So, okay, so, makikita natin na pagkatapos po, mangaral ni Pedro, no? Si Apostol Pedro ang pinaka main na nagpasimuno ng biblical Christianity. Pagkatapos po niyang mangaral, 3,000 katao agad ang tumanggap sa Panginoon. Ang na-save, ang na-convert. Okay? From Judaism, from sa pagiging pagano, na-convert sila, sumampalataya sila sa Panginoon. Alright? So, ano ba yung pinangaral ni Pedro? Mamaya isi-share natin yan. So, 3,000 po kaagad yan. At sa kanila nag-umpisa ang original Christian Church community sa Israel. Anong taon? Year 33 AD. Mga impormasyon ito na dapat nating baunin, ano? Noong year 33 AD, pagtapos si Jesus Christ umakyat sa langit, alright, nagsimulang mangaral si Pedro. At 3,000 kataong nakilala sa Lord, doon nagsimula ang grupo ng mga biblical
Christians. Okay? So, i-reflect mo ngayon dito ang sarili mo sa 7 ipapakita ko sa iyo. Checkan mo kung ano, kung pasok ka o pasok dito ang iyong personal beliefs. Okay? Dito sa 7 ito. Lagyan mo ng X ang sarili mo kung alin sa 7 ito ang medyo sablay ka. Alright? At alam mo na ang gagawin mo, malaki ka na. Baguhin mo ang mindset mo para maging biblical Christian ka. Okay? Kasi pag hindi mo babaguhin hanggang miyembro ka na lang talaga ng nominal at traditional Christianity. Alright? Pag hindi mo binago. Now, so ano yung 7 yon? Una sa lahat, the 7 practices of true Christianity is number 1. Sabi ni Peter, sa binasa natin dyan, repent. Everybody say repent. Repent. Okay. So, sa Acts chapter 2 verse 38 yan, ang sabi diyan repent, no? Sabi din ni Jesus Christ sa Luke 13:3. Ito din ang ginaya ni Peter eh. Unless you repent, you will all likewise perish. Mapapahama kayo pag hindi kayo magre-repent. Now, ano ba yung repent? Minsan, nami-misconstrued natin ang salitang repent. Hindi po ang repent ay hindi po sorry. Hindi paghingi ng tawad o sorry sa Lord. Hindi rin yan asking forgiveness. No? Hindi yan pagpipray ang repentance. Ang repentance ay hindi rin yun to improve yourself, to be religious, or to join our group. Ang repentance ay hindi rin yan confess your sins. Ang sabi niya, hindi niya sinabi lahat ng ito. Ang sinabi niya ay repent. Unless you repent, you will all likewise perish. Sabi ni Jesus. Ang Greek word ng salitang repent ay metanoeo. Okay? Everybody say this with me. Metanoeo. Metanoel. Alright. Yan ang verb ng na-repent. Metanoeo. Meron naman isa ng metanoia. Yun naman yung repentance. Yun naman yung noun. Alright? So, metanoeo, magbago ng isip na magre-resulta sa pagbabagong buhay. So, ang repentance pala ay pagbabago ng isip na may resulta sa bagong buhay. Kaya pala, magtataka ka, yung babaeng nag-commit ng adultery, pinatawad ni Jesus, hindi naman nag-sorry yun eh. Hindi naman humingi ng tawad yun eh. Na? Kasi ang repentance ay wala sa mga yon. Kaya yung kapag kala mo, save ka na dahil sumunod ka sa prayer, uy, sumunod ka sa akin sa prayer para ma-save ka, yung sinner's prayer, wala yun. Hindi ganoon. Unbiblical yun. So ang repentance ay actually, ito po'y action taken. Ang repent ay hindi lang pagiging sorry sa nagawa, remorse o regret. Ang remorse o regret po ay damdamin lang po yan, sama ng loob sa pagkakamali, pero hindi yan ang hanap ng Diyos sa tao. Ang emosyon ay nagbabago. No? Maaaring ngayon, remorseful ka, bukas hindi na. No? Ang repentance ay isang decisive decision talaga na pagtalikod sa nakagawiang gawain at pagyakap kay Kristo. Yan ang repentance. Yan ang metanoia. When you say repent, talikuran mo, magbago ka ng isip, magpalit ka ng isip na decidido ka na talikuran ang lahat at yakapin mo si Jesus Christ. Yan ang metanoia. Alright? So, ang repentance ay decisive decision. Bigyan ko ng isang example. Halimbawa, nagmamaneho ka sa expressway. Napansin mo mali na ang direksyong tinatahak mo. Maiiba ng landas ang pupuntahan mo. Hindi ka makakarating sa destination mo na gusto mong puntahan. Alright? Hindi sapat na sabihin lang na sayang, mali ang daan ko. Kulang yon. At ba ako tumaan dito? Nagre-remorseful ka pa. Kulang yon. Ha? Tapos tuloy-tuloy ka pa din. Kailangan mong mag-U-turn. Amen? Yan ang repentance. Hindi mo kinakailangang ano ba to? Ba't pa napunta ako dito? Magkaroon ng remorseful heart.
Ang kailangan mo lang mag-U-turn ka, make a decision. Yan ang metanoeo, repentance, hindi lang regret or remorse. Make a decisive action. Amen ba? Amen. Now, maraming tao nagsasabing, Lord, patawad. Pero hindi nila iniiwan ang kasalanan. Ang tunay na repentance ay, Lord, iiwan ko na talaga to. Amen? Alright, ikalawa, pakita ko sa inyo dalawang klaseng taong kilala sa Biblia. Si Judas Iscariot with a remorseful heart at saka si Peter na merong repentant heart. Okay? Makikita mo ang dalawang ito, magkamukha lang ang kanilang physical outlook, ang mga ginawa nila. Alright? Pero yung isa, remorseful heart, anong ginawa niya? Alam natin sa storya, nagbigti siya. Sobrang sama ng loob niya. Pero si Peter, gumawa siya ng desisyon. Amen? Nasusunod na sa Panginoon. So, ganun po ang dalawang yan, ano? Iba pala yung remorseful heart, iba pala yung regret, kaysa sa repentance. Yan. Alright, so, pangalawa, be baptized, yung sabi sa binasa natin. Acts 2:41, those who believe what Peter said were baptized and were added to the church. That day, about 3,000 in all. Ganun kadami ang nadagdag sa church. Okay? They made their decision to follow Christ. And that decision brought them to a step forward to be baptized. Amen? Everybody say, be baptized. Be So, yun ang baptized. pangalawang practice ng true Christianity. Tapos ng pagtalikod, ang kasunod na hakbang ay magpabautismo. Step by step ito. Pwede nyo itong i-memorize, ano? Pagka kayo ay mag-share. At sa inyong sarili, tingnan nyo kung ito'y na-apply na ninyo ito. So, ang baptismo ay hindi nagdudulot ng kaligtasan ng kaluluwa. Dahil ito ay public declaration lang ng faith in Christ. Amen? So, may mga ibang relihiyon na nagsasabi na kailangan mong magpabautismo para ka masave, pero hindi po yun biblical. Kasi yung katabi ni Jesus Christ sa krus, hindi naman na mabautismuhan yun eh. So, hindi pala outright na requirement ang bautismo. Ganun yun. So, bigyan ko kayo ng isang example, parang kasal. Tama ba? Ang wedding ring, yung wedding gown, yung ceremony na ginagawa, hindi yun ang nagkakasal sa dalawang tao. Tama ba ako? Ha? Hindi yun ang nagkakasal. Yung wedding ring, yung wedding gown at saka seremonya. Ang nagkakasal ay yung pastor na nagsagawa ng kanilang sumpaan. Tama ba? Pero yung suot nila, simbolo lang yon ng kanilang pag-iisang dibdib. So, ganun din ang binyag o bautismo. Okay? Alright? Yung ikaw'y binautismoan, hindi yan nakakapagligtas, pero ito'y simbolo ng panloob na pagbabago. Na ikaw ay namatay na sa kasalanan, muling nabuhay, at lumalakad na ngayon sa bagong buhay. Amen? Amen. So kung ikaw ay nagrepent na, iniwan mo na ang dati mong pamumuhay, ang next move mo talaga ay magpabautismo para ipahayag si Kristo sa lahat bilang tagapagligtas mo. Amen po ba? Amen. So kung ikaw ay sumapi na kay Kristo pero ayaw mo magpabaptize, bakit? So ang unang hakbang ng pagsunod sa utos ni Kristo ay ang bautismo. Si Jesus Christ mismo, sabi sa Mateo 3:13 hanggang 15, dumating si Jesus sa ilog Jordan mula sa Galilea upang magpabautismo kay Juan. Ngunit tumutol si Juan at patuloy na sinabi, ako po ang dapat magpabautismo sa inyo. Bakit kayo nagpapabautismo sa akin? Sumagot si Jesus, hayaan mong ito ang mangyari ngayon sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Kaya't pumayag din si Juan. So, kalooban ng Diyos ang magpabautismo kahit si Jesus Christ nagpabautismo not for the forgiveness of sin. Kasi ang baptism
ni Jesus Christ si Jesus Christ ay hindi naman nagkasala. Ang bautismo ay hindi para patawarin ka sa kasalanan, kundi para matupad mo ang kalooban ng Panginoon. So kung meron ditong hindi pa nababautismuhan, kung meron sa inyo dyan na hindi pa nababautismuhan, hindi ka pa tumutupad sa kalooban ng Panginoon. Ang isang biblical Christianity practice ay nagpapabautismo ang isang mananampalataya sa lalong madaling panahon. Alright? Ang may common misunderstanding dito ng konti. Ano? Ito'y dahilan lang sa mga relihiyon kasi ngayon. Wala naman talaga itong problema eh. Okay? So, makikita mo dito, ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Si Jesus nagpabautismo mismo siya kay Juan. Ha? Sabi ni Jesus Christ sa Acts chapter 2 verse 38, sabi ni Peter, be baptized in the name of Jesus Christ. Kaninong name? Jesus Christ. Pero si Jesus, sabi niya sa Matthew 28 verse 19, baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Ang tanong, pangalan ba yung Father, yung Son, o Holy Spirit? Pangalan ba yon? Hindi. Yun ay mga titles. Okay? Para lang klaro tayo, yun ay mga titles. Pero, ang sabi niya, baptize them in the name. Hindi niya sinabing in the names. Okay? In the name. Isang name lang. Ang name na tinutukoy niya, na hinaid niya doon, ay name din niya. Okay? Kasi there's only one name given under heaven whereby we must be saved. Isang pangalan lang, at pangalan lang yun ni Jesus. Acts chapter 4 verse 12. Tama? Amen. So, itong sinasabi ni Jesus sa Matthew 28:19, no? Pangalan din niya yung tinutukoy niya, ganun din ang ginagawa ng lahat ng disipulo. Pangalan ni Jesus Christ ang ginamit. Kaso pinag-aaway-awayan ito ng iba't ibang mga Christian groups ngayon. Kapag daw ikaw ay hindi nabautismuhan sa pangalan ni Jesus Christ at nabautismuhan ka sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, hindi ka pa nabautismuhan, hindi valid ang iyong bautismo. Ganon din ang sinasabi ng katunggali, ng kabila. No? Kapag Jesus Christ ka nabautismo, ang pangalan ni Jesus Christ, hindi valid ang iyong bautismo. Parehong mga mali itong mga to. Kasi kahit alin dyan sa dalawa ang gagamitin mo, valid yung kay Peter, valid din yung kay Jesus Christ. Isang pangalan lang ang tinutukoy doon. Alin man doon ang gagamitin sa bautismo, ikaw ay nabautismuhan. Amen? Amen. Amen ba? Amen. Ang tanong ko, nung binautismuhan ba si Jesus Christ, may binanggit ba si Juan Bautista na pangalan ni Jesus Christ? Binabautismuhan kita sa pangalan ni Jesus Christ. Binabautismuhan kita sa pangalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. May sinabi ba si Juan Bautista nung si Jesus Christ ay binautismuhan? Wala. Amen? Alright, tandaan natin, basta magpabautismo ka ng lubog. Okay? Kasi yon ang ginawa ng bautismo kay Jesus Christ. Pangatlo, okay? Receive the gift of the Holy Spirit. Kapag ikaw ay sumunod, no? Sa tubig ng bautismo, ikaw ay tatanggap ng gift of the Holy Spirit. Ang tao, kapag ang tao ay tunay na iniligtas ng Diyos, na born again, pinananahanan yan ng banal na Espiritu. Tandaan natin, amen? Amen. Romans 8:9, if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Him. Kapag hindi at wala sa kanya ang Holy Spirit, hindi ligtas ang taong yan. Feeling mo lang, ligtas ka kasi nasa relihiyon ka, pero hindi ka talaga saved. Kaya marami mga taong nagfi-feeling-feelingan na gano'n na sila ay mapupuntang langit pag namatay sila, hindi pala. Alright? Isang sign na kinakailangan na ikaw ay mapatunayan mo na ikaw ligtas ay nasa iyo, sumasa iyo ang Holy Spirit. Dahil hindi lang tayo basta pinatawad ng Diyos for no use, God will use us. Tayo ay binigyan ng kakayanan ng Diyos para makapamuhay ng bagong buhay para luwalhatiin ng Diyos na nagligtas sa atin. Kapag walang Holy Spirit sa atin, hindi tayo magkakaroon ng kakayahan na mabago ang buhay.
Pag ang Holy Spirit ay hindi napunta sa iyo, hindi mo kayang magmetanoeo. Hindi mo kayang magrepent. Hanggang remorseful heart ka lang. Hanggang regret ka lang. Tapos babalik ka na naman ulit sa dati. Alright? Pag wala ang Holy Spirit sa iyo, wala kang kakayahang lumakad, mamuhay ng bagong buhay. Kaya yung mga tao na nagbabackslide, hindi tunay na pinananahanan ng Holy Spirit yun. Kasi mas powerful ang Holy Spirit sa iyo kaysa sa kasalanan o sa kasamaan ng mundong ito. Mas power ang Holy Spirit maski sa iyo. Hindi mo kayang lupigin ang kakayahan ng Holy Spirit. Pag pumasok ang Holy Spirit sa iyo, sigurado, panigurado, 101% mababago ang buhay mo. Kaya, if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Him. Kahit na maglingkod ka pa sa simbahan, si Judas nga, naglingkod yan. Okay? Pero sinabi ni Jesus Christ, ang taong ito, no, maigi pang hindi pinanganak. Ibig sabihin, from the beginning, never talaga siya na nasa Panginoon. Dahil, yan po yan, ano? Bigyan ko na isang illustration. Ang taong nagsasabi na siya ay Kristiyano pero walang Holy Spirit. Ito yung tao na feeling niya Kristiyano siya pero walang Holy Spirit, walang proof, no, sa kanyang sarili, ay para lang po siyang isang sasakyan na walang driver. Agree kayo? Klaro? Kahit gaano kaganda yung sasakyan na yan, gaano kalakas umandar yan, kahit na muscle car pa yan, kahit na mamahalin pa yan, useless yan, walang silbi pag walang driver. Pero kapag may Holy Spirit ka, para kang kotse kahit ordinaryo, no, para kang sasakyan na ordinaryo na may nagmamaneho sa iyo, nagagamit ka sa ministry ng Ebanghelyo ng Panginoon sa ikaluluwalhati niya. Tama? Amen. Kahit yan ay kakarag-karag, basta may nagmaneho yan, daig pa niyan ang isang brand new luxury car na walang driver. Amen. Walang pakinabang yan. Tama? Amen. Alright. So, ganun din ang Kristiyano, kahit na mahirap, wala masyadong galing, wala masyadong kalidad, pero nasa kanyang Holy Spirit, ginagamit siya ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Anong sabi sa Ephesians? Sabi sa Ephesians chapter 1 verse 4, the Spirit is God's guarantee that He will give us the inheritance He promised and that He has purchased us to be His own people. He did this so that we would praise and glorify His name and glorify Him. Yan ang sabi dyan sa Ephesians chapter 1 verse 14. He did this so we would praise and glorify Him. Kaya niya binigay ang Holy Spirit, binibigyan niya tayo ng kakayahan para mabigyan luwalhati ang Diyos. Pero kung sinasabi mong Kristiyano ka at hindi mo mabigyan ng kaluwalhatian ng Diyos sa iyong buhay, kasi ang nilalakaran mong buhay ay buhay makasalanan, hindi ka tunay na Kristiyano. Nominal Christian ka lang, ano pa? Traditional Christian ka lang, hindi kayong biblical Christian. Amen? Alright, ano pa ba? Okay, pang-apat, no? Na sinabi diyan ni Peter, sabi sa Acts chapter 2, devoted to the apostles' teaching. Isa pa lang practice ng mga tunay na Kristiyano ay devoted sa teaching. Everybody say devoted to the apostles' teaching. Devoted to the apostles' teaching. Deboto. Hindi deboto sa tradisyon. Marami mga deboto sa simbahan tradisyon. No, pero walang alam sa teaching ng Biblia. Alright? Verse 42, Acts chapter 2, verse 42, sabi diyan sa mga gawa, sa verse 46, araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Kalain mo yung araw-araw. Araw-araw yan. Ang tunay na Christian ay gutom sa Word of God. Hindi lang Sunday.
Hindi lang kapag may problema, lalapit sa Diyos. Yan ang tunay na Kristiyano. Sabi sa mga Gawa 17:11, may pananabik silang nakinig sa mga paliwanag ni Pablo at sinasaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo nga ang sinasabi niya. Ganun pala ang practice ng isang tunay na Christian. Amen? So, tingnan mo yung sarili kung X ba ito sa'yo o check ito sa'yo. Araw-araw ka bang gutom na naghahanap ng salita ng Panginoon? Check or X. Okay? Bigyan ko na illustration. Kung ang tao ay isang linggong hindi kakain, ano mangyayari? Fasting yan. Manghihina. Manghihina. Ha? Kung ang Christian ay isang linggong walang Bible, 2 linggo pa nga. 3 linggo, 1 buwan ang hindi nag-church. Sino dito sa mga nanonood natin ang hindi nag-church, hindi nakikinig ng salita ng Diyos, hindi nga nagbabasa ng Bible? Yung iba walang Bible, pero sinasabi lang Christian sila. Manghihina ka, and even you will die spiritually. Now, kung ikay walang kagutuman sa salita ng Panginoon, malamang wala kang urge, wala kang desire, wala ang Holy Spirit sa iyo. Questionable ang pagiging Kristiyano mo. Baka nominal, traditional ka lang. Hindi ikaw yung biblical Christian. Isa pa, panlima, devoted to fellowship. No? Devoted, mahilig umattend ng fellowship. May mga tao, pumupunta ng simbahan para magbawas ng kasalanan. Ang simbahan, sabi ng Biblia, hindi sinasabi ng Biblia ng simbahan ay lugar kung saan ka magbabawas ng kasalanan. Ginagawa natin kubeta ang simbahan no? Na pag ikaw ay punong-puno ng kasalanan, pagsisimba ka para magbawas. Di ba ganun ginagawa sa kubeta? Sa CR? Hindi po CR ang simbahan. Ang simbahan ay lugar kung saan ang mga anak ng Diyos ay tinipon niya para magpuri, magpasalamat, manalangin, magbigay luwalhati sa Panginoon. Amen. Pero kung wala kang gana sa mga bagay na yon, ay yung dahilan na yan ay hindi ka kasi biblical Christian, you are a nominal, traditional Christian. Amen? Tandaan po natin yan So, devoted to the fellowship. Now, sabi sa Hebrews 10:25, do not neglect meeting together. Huwag daw nating pabayaan o kaligtaan ang tayo ay magtipon-tipon, yung mag-fellowship. They devoted themselves to fellowship, sabi dyan sa Hebrews 10:25. Ang Greek word na ginamit dito sa fellowship ay koinonia. Alright, ulitin natin. Koinonia. Alright, yan ang pronunciation niya. Nalagay ko sa baba. Koinonia. Alright? Hindi ko napalitan yung Ito ay, ang koinonia, this is the participation in works of the gospel and charity towards others. Ito'y nagtitipon-tipon, hindi para sa iyong sarili, kundi para sa iba. Tandaan natin to Maraming Kristiyano ang magsisimba para ma-bless. Nakaka-bless yung Sunday na yun. Na-bless talaga ako. Yun ang desire nila. They go to church to be blessed. Kasi ang feeling nila, ang blessing nila, pagka sila ay lumalapit sa Diyos. Hindi po, ang blessing ay binibigay ng Diyos kahit sa mga taong hindi lumalapit sa Kanya. Tayo ay hindi lumapit sa Kanya noong tayo ay nakakilala sa Panginoon. Si Lord ang lumapit sa atin. Bless niya na tayo with all heavenly blessings. Kaya tayo pupunta sa church para i-bless natin si Lord at i-bless natin ang ating mga kapatid. Yun ang dapat na attitude ng mga nagfe-fellowship. At kung ikaw ay bless mo ang iba, bahala si Lord mag-bless sa iyo pabalik. Kahit hindi mo expect, kahit hindi mo hingin sa Lord, bless me, Lord, bless me. Don't even ask blessings from God as if He doesn't know that He
He must bless you. Kung hindi ka pa nga anak, yung mga hindi anak niya, blinas niya eh. Nakilala sa Panginoon, ikaw pa kaya anak na ng Diyos, amen? You don't even have to voice out na, Lord, bless mo naman ako, bless mo kami, Panginoon. Hindi. Ang gawin mo, Lord, anong kalooban mo? Ipahayag mo sa akin ang iyong kalooban, paano kita maluwalhati sa sitwasyon ko sa aking buhay, paano makakatulong sa iyong gawain, paano makakatulong sa church. Yung palabas, hindi pa kabig. Naintindihan natin? Yun ang purpose ng fellowship. The participation in works of the gospel and charity toward others. Hindi ko lang naibalagay dyan. So, hindi lang ito kumustahan sa church. Hindi lang ito kasiyahang katuwaan. No? Yung mga kasiyahang mga tao, parang ginagawang club yung church eh. No? Tuwan-tuwa pag nasa church, tagal natin hindi nagkita. You know? Parang club lang. Ito ay shared life. Everybody say shared life. Shared life. Pag may problema ang isa, problema ng lahat. Pag may blessing ang isa, celebration ng lahat. Amen po? Ayan. So, do not neglect meeting together. Yan ang sinasabi sa atin. A feast Pang-anim. truly blessed. Praise God for this bounty. And for our fellowship. Yan. Now, makikita natin doon sa video, sharing sila ng food, kumakain sila, masaya sila as a whole body. Pang-anim, they were devoted to breaking of bread and sharing of meals. Ganon ang early church. Ganon sila doon. No, mayroong talagang food involved. Alright? Kaya gusto ko nga sa atin talaga dito, dating tayo sa time na very abundant food tayo dito tuwing nagfe-fellowshipping tayo eh. Tapos yung mga wala, masishare natin ng sa kanilang mga pangangailangan. So they devoted themselves to breaking of bread. Ito ang tumutukoy sa ito ay tumutukoy din sa Lord's Supper. Na tuwing nagmi-meeting sila, they do breaking of bread. So, ang early church ay hindi lang nagsisimba, sila ay nagkakasama bilang buhay na nila yon. Tayo dito, ang ating Christianity, type of Christianity ay pumupunta tayo sa simbahan para magsimba. May mababasa ka ba sa Bible na pumunta tayo ng simbahan at magsimba tayo? Wala. Hindi tayo pupunta sa gawain para magsimba. Tayo pupunta para mag-fellowship, para mag-share ng meals, para mag-share ng blessings natin sa mga wala. No? To glorify God and edify others. Hindi tayo pupunta para sumamba. Ang tunay na pagsamba, sabi ni Jesus sa John chapter 4 verse 24, ay pagsamba in spirit and in truth. In fact, walang church doon. Alam niyo kung bakit? Tingin sa akin ha. Ito, matagal kong gustong sabihin sa lahat at sa lahat ng pastor na hindi naiintindihan ito masyado. Kung kausap ni Jesus Christ yung babaeng Samaritana, ang pananampalataya ng Samaritana ay taliwas sa pananampalataya ng mga Hudyo. Kaya nag-aaway sila. Paniniwala ng mga Hudyo, ang tamang lugar ng pagsamba ay sa temple. Tama? Nandoon daw kasi inilagay ang Ark of the Covenant. Ang paniniwala naman ng mga Samaritano, hindi sa temple, kundi doon sa bundok kung saan ibinaba ang Ten Commandments. Doon sila sumasamba. Kaya nag-aaway silang dalawa. No, parang mga relihiyon lang ngayon. Nagtatagisan. Sabi ni Jesus Christ, sasabihin ko sa iyo, at ngayon na nga, ang tunay na mananamba ay hindi nasasamba sa bundok na yon at hindi nasasamba sa templo, kundi sa espiritu at katotohanan. Kumbaga, inalis na ang physical location kung saan ka sasamba. Ang tunay na pagsamba ay wala sa building, wala sa pagtitipon. Nagfe-fellowship lang kayo, hindi kayo sumasamba. Ang pagsamba, tunay na pagsamba, Romans chapter 12, ay yung buhay mo na iniaalay mo bilang buhay na sacrifice sa Panginoon. Living sacrifice. Amen?
Yun ang pagsamba. Pag pupunta ka sa church, magfe-fellowship, magtataas ka ng kamay, magpupuri ka, aawit ka, iniaawit mo lang ang iyong pagsamba throughout the week. Amen? Kaya maraming sumisimba, sumasamba na ang sabi ay, mahal na mahal kita, kailan may di kita ipagpapalit. Sinungaling. Throughout the week, puro kasalanan ang ginawa niya. Tapos pagdating sa simbahan, mahal na mahal kita, kailan may di kita ipagpapalit. Naintindihan natin? Ang Christianity ay na-deceive ng kaaway. Amen? So, devoted to breaking of bread. Pang-Kristiyano talaga ang kanilang purpose. Ito yung practice nila. Alright? So, ang mesa sa church ay lugar ng relationship. Amen? Diyan nag-uusap ang pamilya, diyan nagkakaintindihan ang mga kaibigan. Kaya may food eh. Yun ang purpose ng fellowship. Ganon din sa church. Hindi tayo audience sa simbahan na makikinig lang ng performance ng mga nasa harapan. Okay? Tayo ay pamilya ng Diyos. Amen? Panghuli. Punta natin yung panghuli. Alright? Acts chapter 2 verse 44 to 45, ang sabi diyan, all the believers met together in one place and shared everything they had. They sold their property and possessions and shared the money with those in need. Share nila ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Thank you, Peter. Bless you. It is for all of us to share. Yan. So ito na. Alright, ito na. They devoted to prayer. Everybody say devoted to prayer. Devoted to prayer. So, ang purpose ng pagpunta ng mga tao sa church ay sama-samang mananalangin. Sa bahay nila, individual silang nananalangin. Dito ay sama-samang nananalangin. Alright? Our Lord Jesus, we gather in your name, seeking your grace and love forever. Ang sabi sa 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Ang cellphone, kahit gaano kaganda, pag walang charge yan at low bat, wala rin kwenta yan. Parang sasakyan na walang driver. Sasakyan na walang gasolina. Ganon din ang Christian na walang prayer life. Alright? So, tandaan natin itong 7 na ito. Sabi ni Peter, each of you must repent of your sins and turn to God and be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. Then you will receive the gift of the Holy Spirit. All the believers devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship and to sharing in meals, including the Lord's Supper and to prayer. Ano yung mga pumapaloob dyan? 7 bagay again. Repentance, baptism, ayan na, lagay ko rito. Ito yung DNA of true Christianity. No? Ito yung nucleus, ito yung pinaka identifying entity ng tunay na Kristiyano. Para malaman kung ang isang tao, ang isang bata ay anak ng tatay na yon o hindi, kinukuha ng mga scientist o doktor yung DNA niya, doon makikita. Ito yung pinaka-DNA na kung ikaw ay tunay na Kristiyano o hindi. Repentance, pagtalikod sa kasalanan. Baptism, Holy Spirit, filled ka ng Holy Spirit, filled ka ng Word of God, at ikaw ay mahilig sa fellowship, mahilig ka makipag-isa sa gawain ng mga anak ng Diyos, breaking of bread, and prayer. Ito ang buhay ng early church sa Acts of the Apostles, at dahil sa mga practices na ito, binago nila ang mundo. Alright? Tandaan natin, ang ating Christianity sa panahon natin ngayon ay adulterated na. Galing sa isang maling mindset. We need to go back to the Bible. Everybody say, go back to the Bible. Go back to the Go Bible. back to the basics of Christianity, to the DNA of true Christianity. Ito lang yun. Wala nung mga audience, walang mga performances, wala lahat ng yun. Yun ang tunay na, walang mga patulis-tulis na building, no? Walang mga magagarang mga building at mga gamit. Simple lang, wala sa
sa forma, kundi ito ay nasa puso at buhay ng bawat tao. After all, church is all about people, not building, not programs, not traditions, not anything else, but people who are saved, born again, washed by the blood of Jesus Christ, mga taong tumalikod sa kasalanan, tinanggap nila si Jesus Christ, sila'y nagsama-sama lang para bigyan ng luwalhati ang Panginoon. Kaya itong ginagawa natin dito, maliit man tayo, yung iba malaki man sila, for as long as they're following this, 7 things, 7 practices of true Christianity, they are biblical Christianity. Amen? Gusto ko lang kayong i-encourage na ang ginagawa niyo ngayon dito is not about size. This is about obedience. Amen ba? It is about obedience. So, kung alin dito sa mga to, ang tingin mo ay X sa'yo, make that big step of decision na magmetanoia ka, metanoeo ka, no? Magrepent ka, change your mind, change your ideology, and follow the Bible instead of what you know. Amen? At doon mo lang makikita na ikaw ay nasa tama. Kasi sa panahon ngayon, ang gulo na ng mundo, kailangan na nating tignan ang ating mga sarili. Kung ikaw ay nandito na, nasa iyo na ang 7 ito, then continue. Sabihin mo sa iyong katabi, continue. Continue. Continue mo lang yan. Okay? Alright? And let the Lord improve you and just be obedient and follow and obey the will of God. Let us pray. Lord, marami pong salamat dahil kami ay pinagkalooban mo po ng time para masilip namin ang napakalayong panahon ng katotohanan ng tunay na church na natabunan ng maraming mga kaganapan ng sanlibutan. Salamat, Lord God, sapagkat isang napakalaking pribilehiyo sa amin na kami ay makilala namin ang iyong buong katotohanan sa pamamagitan ng salita mo, ng Biblia. Salamat sa iyong pag-preserve sa iyong salita at nakarating ito sa amin at kami ay nakakilala sa iyo. Lord, nawa marami mga tao ang mamulat sa katotohanan ito. At sa iba, Panginoon, sa amin, maging sa aking sarili, kung meron mang isa dito, dalawa o ilan dito, Panginoon, sa amin, na dito sa 7 ito, ang nagkukulang kami, Lord, tulungan mo kami na ito'y ma-improve namin para sa iyong glory, para sa iyong kaluwalhatian. Maraming salamat. Yung lahat na makakapanood ng mensaheng ito, we pray na ikaw, Panginoon, ang siyang humipo sa kanilang buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin, Ama. Amen. 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 Maraming salamat sa lahat ng nanonood ng video ito. I-share nyo po sa lahat. Sa YouTube, pwede nyong subaybayan tayo, mag-subscribe kayo, and follow for every Sunday messages. Thank you and God bless you.